Itapon mo na ang mga gamit ng tatay niya sa kalsada, Ricardo. Pabigat lang ang bangkay na yan sa buhay natin. Mula nang tumira rito ang matandang yan, minalas na ang negosyo mo. Ang boses ni Aling Lucila ay tila isang matalim na humihiwa sa manipis na hangin ng kusina. Walang bahid ng awa, walang bakas ng paggalang sa patay na nakaburol sa kabilang silid. Don't worry, Ma. Konting tiis na lang. I'm just waiting for the wake to end, then I'll kick her out too. Wala na tayong mapapala sa babaeng yan. She's just a plain, boring housewife na walang dinalang swerte sa akin. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelong unti-unting natutunaw sa baso. Sa loob ng kusina, nakatayo si Maribel sa harap ng kalan. Ang kanyang mga kamay, na magaspang dahil sa paglalaba at paglilinis ng bahay nila sa loob ng 10 taon, ay nanginginig habang hinahalo ang paboritong sinigang na hipon ni Ricardo. Ibinuhos niya ang kanyang huling natitirang pera para mabili ang pinakasariwang hipon sa palengke, sa pag-asang kahit papaano ay maibsan ang tensyon sa bahay at mapasalamatan ang asawa sa pagpapatuloy sa kanyang pumanaw na ama. Ang usok mula sa kumukulong sabaw ay humahaplos sa kanyang mukha. Ngunit ang init nito ay hindi kayang tapatan ang ginaw na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang nadulas ang sandok mula sa kanyang mga daliri. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog man tumama sa sahig. Ngunit para kay Maribel, bawat patak ng sabaw na tumalsik sa kanyang paanan ay tila isang pagsabog ng katotohanan. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot na tuyot at mahapdi. Ito ba ang lalaking ipinaglaban niya sa kanyang tatay? Ito ba ang pamilyang pinagsilbihan niya na higit pa sa kanyang sarili? Ang bawat pagtitiis niya sa mga masasakit na salita ni Aling Lucila, ang bawat gabing hindi siya natulog para lang masiguradong maayos ang gamit ni Ricardo, lahat ba yon ay nauwi lang sa pagiging pabigat? Pilit niyang hinahanap ang kanyang hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw. Nais niyang humarap sa kanila at itanong kung bakit. Ngunit ang kanyang boses ay tila ibinaon ng buhay sa ilalim ng matinding pighati. Ang mga luhang kanina pa nagbabadyang pumatak ay nanatiling nakapiit sa kanyang mga mata, nag-aapoy sa hapdi. Ang paligid niya ay tila naglaho ang kulay, naging abo at madilim. Ang bawat gamit sa kusinang yun na dati ay pamilyar sa kanya, ay tila naging mga estrangjero, nanunukso sa kanyang katangahan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang pagbukas ng pinto sa labas at ang malakas na tawa ng isang babae. Hi, babe! Amoy kandila naman dito sa loob. It's so depressing. Did you bring the documents I asked for? Si Samantha. Ang babaeng matagal na niyang pinaghihinalaan ngayon ay narito, sa loob ng kanilang bahay, habang ang kabaong ng kanyang ama ay nasa kabilang silid lamang. Lumabas si Maribel mula sa kusina. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa halo-halong emosyon. Nakita niya si Ricardo na nakayakap sa bewang ni Samantha, habang si Aling Lucila ay nakangiti sa kanila na tila ba walang patay sa bahay. Maribel! Nandyan ka pala. Good. Serve us some drinks. At pakibilisan, dahil may mahalagang pag-uusapan kami ni na Ricardo at Samantha tungkol sa bagong investment, utos ni Lucila. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa pangungutya. Hindi gumalaw si Maribel. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kamay ni Ricardo na nakahawak kay Samantha. Ang singsing sa kanyang daliri, ang singsing na pinag-ipunan niya ng 3 taon para maibigay sa asawa, ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng sala, tila tumatawa sa kanyang kawalan ng halaga. Ricardo, nasa kabilang silid si tatay. Halos pabulong na sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay basag, tila isang marupok na kristal na malapit ng madurog. I know, Maribel, and honestly, it's enough.
Nakakahiya sa mga business partners ko na may kabaong sa gitna ng sala. After this night, I want that coffin out of my house. Whether you have money for the burial or not, hindi ko na problema yon, malamig na sagot ni Ricardo, habang hinalikan niya sa pisngi si Samantha sa harap mismo ni Maribel. Para kay Maribel, ang bawat salitang binitawan ni Ricardo ay tila isang mitsa na sumunog sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Ang sakit ay hindi na lamang nararamdaman sa puso. Ito ay dumadaloy na sa kanyang mga ugat. Ginagawang bakal ang kanyang paninindigan sa gitna ng pagkawasak. Anong halaga ng isang sumpang binitawan sa harap ng altar kung ang dambana ng katapatan ay matagal na nilang winasak? Gaano pa kalalim ang luhang kailangang dumanak bago nila makitang ang kinukutya nilang basahan ay may kaluluwang marunong ding masugatan. Tumalikod si Maribel at pumasok sa silid kung saan nakaburol ang kanyang ama. Sa gitna ng katahimikan at amoy ng mga bulaklak, tinitigan niya ang payapang mukha ni Teodoro. Sa ilalim ng unan ng kanyang ama, bahagyang nakalabas ang gilid ng isang kupas na sobreng balat. Hinawakan niya ang sobre. Malamig ito, ngunit nagbigay ng isang kuryenteng hindi niya maipaliwanag. Sa labas, narinig niya ang tawanan ng 3 tao na itinuring niyang pamilya, ang tunog ng mga basong nagtatama, at ang plano ni Ricardo na ibenta ang huling piraso ng lupang iniwan ng kanyang ina para lang mapagbigyan ang luho ni Samantha. Muli siyang lumabas, dala ang sobre. Ngunit bago pa siya makapagsalita, marahas siyang hinawakan ni Ricardo sa braso at kinaladkad patungo sa pintuan. You know what? Bakit kailangan ko pang maghintay ng bukas? Ma, itapon mo na ang mga basurang yan. Maribel, lumayas ka na ngayon din. Isang malakas na tulak ang nagpabagsak kay Maribel sa semento ng kanilang bakuran. Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan, tila nakikiramay ang langit sa kanyang sinapit. Ang kanyang damit na pamburol ay agad na nabahira ng putik. Isa-isang itinapon ni Lucila ang kanyang mga lumang damit at ang huli ay ang maliit na bag ng kanyang ama na bumagsak sa tabi niya sa basang lupa. Tumayo si Ricardo sa pintuan, payong ang hawak para kay Samantha, habang nakatingin kay Maribel ng may pandidiri. Huwag kang babalik dito na parang asong nagmamakaawa, Maribel. You are nothing but a penniless, pathetic woman. Isinara ang pinto. Ang tunog ng pagkakandado nito ay tila huling hantungan ng kanyang lumang buhay. Naiwan si Maribel sa gitna ng dilim, sa ilalim ng hagupit ng ulan, yakap ang basang sobreng balat. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Ito na ba ang dulo ng lahat ng aking sakripisyo? O ito ang simula ng pagbabayad na hindi nyo kailanman malilimutan? Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Maribel, habang siya ay nakalugmok sa malamig at malagkit na putikan. Ang kalsada ay madilim, at ang tanging liwanag na natitira ay ang mula sa bintana ng bahay na dating ang tinawag na tahanan. Isang tahanan ngayon ay naging kuta na ng mga kaaway. Hindi pa natatapos ang kanyang pighati nang muling bumukas ang pinto. Lumabas si Aling Lucila, bitbit ang maliit na kahon ng abuloy na nasa tabi ng kabaong ng kanyang tatay kanina. Ang bawat sentimo roon ay galing sa mga kapitbahay na nagmamalasakit, perang inilaan para sa disenteng libing ni Teodoro. Ito? Kukunin ko na ito bilang bayad sa lahat ng pagkain kinain ng tatay mo rito. Masyadong malaki ang nagastos namin sa inyo, Maribel. Huwag kang mag-alala. Itong barya-baryang ito ay kulang pa sa abala ninyo. Mariing sabi ni Lucila habang isinisilid ang kahon sa kanyang malapad na bulsa. Ma, abulo yan para sa libing ni tatay. Pakiusap, ibalik niyo yan. Ang tinig ni Maribel ay tila isang huling hininga. Gumaralgal at halos hindi marinig sa gitna ng dagundong ng langit. Ngunit hindi siya pinansin ng matanda. Sumunod na lumabas si Ricardo, akay-akay si Samantha na nakasuot ng mamahaling balabal. Huminto si Ricardo sa harap ni Maribel. Ang dulo ng kanyang sapatos ay tumama sa kamay ng babaeng nakaluhod. Tingnan mo ang ginawa mo, Maribel.
Nadumihan ang sapatos ni Samantha dahil sa talsik ng putik mula sa iyo. Linisin mo yan, na yun din. Gamitin mo ang damit mo, total basahan na rin naman yan. Utos ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pangumutya na tila ba hindi asawa ang kausap, kundi isang aliping walang halaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, tumingala si Maribel. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsunod, ay nag-alab sa isang uri ng sakit na hindi na kayang tiisin. Hindi ko gagawin yan, Ricardo. Hindi na. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisingi ni Maribel, sapat na para bumaling ang kanyang mukha sa kabilang direksyon. Ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa tubig ulan sa kanyang bibig. Matututo ka ring sumunod, singhal ni Ricardo. Pagkatapos ay bumaling siya sa loob ng bahay at sumigaw sa dalawang lalaking inupahan niya. Ilabas niyo na ang kabaong na yan, na yun din! Ang tunog ng kahoy na kabaong na kinakalo sa sahig ay tila isang mahabang buntong hininga ng kawalan ng pag-asa. Maingay ang bawat pagkiskis nito sa semento, isang tunog na nagpahiwatig ng kawalan ng respeto sa katahimikan ng Yung-ao. Walang pakundangan nilang itinulak ang kabaong ni Teodoro palabas ng pinto, hanggang sa tumama ito sa gilid ng kalsada, malapit sa kinaroroonan ni Maribel. Wala nang puwang ang kamalasan sa bahay na ito. Isama mo na ang tatay mo sa impyernong patutunguhan mo, Maribel. Ang huling sigaw ni Ricardo bago niya marahas na isinara ang pinto, iniwan ang mag-ama sa gitna ng malakas na bagyo. Nayakap ni Maribel ang malamig at basang kabaong ng kanyang ama. Doon, sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng ulan na tila walang katapusan, ibinuhos niya ang lahat ng sakit. Ang kanyang mga hikbi ay nalunod sa ingay ng bagyo. Patawad, Tay. Patawad, dahil wala akong kakayahang bigyan ka ng payapang hantungan. Ngunit sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman niya ang matigas na sobreng balat na nakatago sa loob ng kanyang damit. Tila, may init itong ibinibigay. Isang tahimik na pangakong hindi siya mag-iisa. Hindi kalayuan sa kinaroroonan niya, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Walang bumaba, ngunit mula sa madilim na bintana, isang pares na mga mata ang nakatingin sa kanya. Isang lalaking nakabarong na tila kanina pa nagmamasid sa bawat latay ng latigo ng tadhana sa kanyang buhay. Inalis ni Maribel ang basang buhok na dumidikit sa kanyang muka. Tumingin siya sa saradong pinto ng bahay ni Ricardo. Ang kanyang pighati ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ang mundong ito ay walang puwang para sa mga tulad niyang marunong magmahal, siya mismo ang gagawa ng sarili niyang mundo. Dahan-dahang lumapit ang lalaking nakabarong patungo sa kanya. Bit-bit ang isang malaking payong. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa basang semento ay tila isang hudyat ng pagbabago. Miss Maribel Okafor? Tanong ng lalaki. Ang boses ay malalim at puno ng paggalang na matagal lang hindi naririnig ni Maribel. Huminto ang pag-iyak ni Maribel. Tiningnan niya ang lalaki, pagkatapos ay ang sobreng balat na hawak niya. Ano ang nakatago sa loob ng sobreng ito na nagdala sa isang estrangero sa gitna ng bagyo? At sino ang kanyang tatay sa likod ng simpleng buhay na ipinakita nito sa kanya sa loob ng maraming taon? Welcome back, Miss Okafor. Matagal ka na naming hinahanap. Ang mga salitang iyon mula sa estrangerong nasa kanyang harapan ay tila isang banyagang wika sa pandinig ni Maribel. Nakasandal siya sa malamig at maruming haligi ng isang tulay kung saan pansamantala niyang isinilong ang kabaong ng kanyang ama mula sa lupit ng bagyo. Ang amoy ng basang basura at usok ng mga sasakyan ay humahalo sa samyo ng mga bulaklak sa loob ng kabaong, isang mapait na paalala ng kanyang abang kalagayan. Dahan-dahang binuksan ni Maribel ang sobreng balat na tila ba gawa ito sa pinakamarupok na kristal. Sa loob nito ay may isang makapal na tumpok ng mga dokumentong may gintong selyo at isang sulat na may pamilyar na sulat kamay, ang sulat ng kanyang tatay Teodoro. Anan ko, Maribel, simula ng sulat. Kung binabasa mo ito,
Ibig sabihin ay dumating na ang sandaling kinatatakutan ko. Ang ipakita sa iyo ng mundo ang kanyang tunay na mukha nang wala ako sa tabi mo. Nanginig ang mga daliri ni Maribel habang binabaybay ang bawat salita. Patawarin mo ako kung pinatira kita sa isang maliit na bahay, kung pinaranas ko sa iyo ang magbanat ng buto para sa bawat sentimong ating kinakain. Hindi dahil sa wala tayong pera, kundi dahil gusto kong magkaroon ka ng pusong hindi kayang bilhin ng ginto. Gusto kong makita mo kung sino ang mananatili sa tabi mo kapag wala ka ng maibibigay. Napahagulhol si Maribel. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat patak ng kanyang luha ay tila naghuhugas sa bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Isang dokumento ang sumunod niyang nakita. Isang sertipiko ng pagmamay-ari ng Okafor Global Holdings. Sa ibaba nito, ang halaga ng kanyang mamanahin ay nakasulat sa mga numerong tila hindi kayang abutin ng kanyang imahinasyon. 80 bilyong piso. 80 bilyon. Ang halagang sapat na upang bilhin ang buong kumpanya ni Ricardo, ang kanilang bahay, at ang bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng 10 taon ng paulit-ulit. Ang sakit na nararamdaman niya kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang basag na baso, ay unti-unting nabubuo sa ilalim ng isang bagong anyo. Isang anyong matigas at malamig na parang brilyante. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang naalala ang mukha ni Ricardo nang itulak siya nito sa putikan. Hinubog kita sa hirap para maging matatag ka sa yaman, Maribel. Gamitin mo ito hindi para manakit, kundi para itama ang mali. Pagpapatuloy ng sulat ng kanyang ama. Idiniin ni Maribel ang sulat sa kanyang dibdib, ipinikit ang mga mata at dinama ang huling yakap ng kanyang ama sa pamamagitan ng mga salitang iyon. Ang bawat salita ay tila isang haplos na nagpapatigil sa panginginig ng kanyang katawan. Ang sandali kung saan ang isang ulilang anak ay naramdaman ang tunay na proteksyon ng isang ama, kahit wala na ito sa kanyang piling. Muling humarap ang lalaking nakabarong sa kanya. Lumuhod ito sa basang semento, hindi inalintana ang dumi na kumapit sa kanyang mamahaling suot. Ako si Attorney Victorino, ang punong tagapayo ng iyong ama. 15 taon kong hinintay ang gabing ito, Miss Maribel. Nakahanda na ang lahat. Ang mansyon, ang mga tauhan, at ang hustisyang matagal ng ipinagkait sa inyo. Isang maranyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat nila. Ang tunog ng makina nito ay tila isang ungol ng isang makapangyarihang nilalang na nagising mula sa mahabang tulog. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang driver na may suot na puting guwantes, naghihintay sa kanyang utos. Tumingin si Maribel sa kabaong ng kanyang ama. Tay, hindi ka na muling mababasa ng ulan. Ihahatid kita sa palasyong karapat-dapat para sa iyo. Tumayo si Maribel nang may bagong dangal. Ang kanyang paglakad ay hindi nakatulad ng sa isang babaeng talunan. Sa bawat hakbang niya patungo sa sasakyan, tila iniiwan niya ang bawat bakas ng putik ng kanyang nakaraan. Ngunit bago siya sumakay, lumingon siya sa direksyon ng bahay ni Ricardo sa malayo. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan, isang katanungang magiging mitsa ng susunod na kabanata ng kanyang buhay. Handa na ba kayong harapin ang halimaw na kayo mismo ang lumikha? Ang Marangin Mansion na nasa harapan ni Maribel ay tila isang palasyong lumitaw mula sa isang panaginip. Ngunit para sa kanya, bawat sulok nito ay amoy ng alaala ng kanyang ama. Ang malambot at makapal na alpombra sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang malaking kaibahan sa malagkit na putik na kumapit sa kanyang balat, kanina lamang. Sa bawat hakbang niya sa loob ng malawak na bulwagan, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang bagong tungkulin. Hindi na bilang isang asawang api, kundi bilang ang nag-iisang tagapagmana ng Okafor. Ang unang gabi niya sa mansion ay hindi na puno ng kagalakan, kundi ng isang taimtim na katahimikan. Sa tulong ni Attorney Victorino, na isagawa ang isang pribado, ngunit maringal na libing para kay Teodoro.
Sa pagkakataong ito, walang ulan na bumabasa sa kabaong. Ang paligid ay napupuno ng mga puting rosas, ang paboritong bulaklak ng kanyang ama, at ang bango nito ay tila isang banayad na haplos sa nagdadalamhating puso ni Maribel. Ang maringal na himig ng isang biolin ay bumabalot sa sementeryo. Isang tunog na nagbibigay ng dangal na ipinagkait ni na Ricardo sa kanyang ama sa huling pagkakataon. Tay, narito na tayo sa lugar na inilaan mo para sa akin? Bulong ni Maribel habang inilalagay ang isang pirasong puting rosa sa ibabaw ng kabaong. Sa sandaling iyon, ang kanyang pighati ay dahan-dahang naghihilom, pinalalakas ng pangakong hinding-hindi na muling mayuyurak sa dangal ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng libing, tinala siya ni Attorney Victorino sa isang silid na puno ng mga dokumento. Ipinakita sa kanya ang mga ulat tungkol sa kumpanya ni Ricardo. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ang kumpanya ni Ricardo ay tila isang bahay na gawa sa baraha. Nakatayo lamang dahil sa mga utang at maling transaksyon. Miss Maribel, si Ricardo ay desperado. Ginagamit niya ang huling sentimo ng kumpanya para lamang mapanatili ang marangyang buhay na gusto ni Samantha. Paliwanag ni Attorney Victorino. Tumayo si Maribel sa harap ng isang malaking salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang Maribel na nakasuot ng kupas na duster na may mga kamay na amoy bawang at sibuyas. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay nakasuot ng isang simpleng itim na gown na gawa sa mamahaling seda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay hindi na namumugto sa iyak. Ang mga ito ay nagminingning sa isang uri ng determinasyon na tila isang talim na pinanday sa apoy. Hindi na niya makilala ang babaeng dugyot na itinulak sa putikan. Ang nakikita niya ngayon ay isang Okafor, matatag, marangal, at makapangyarihan. Magsisimula na tayo, attorney. Gusto kong malaman ang bawat galaw nila. Huwag nating biglang pabagsakin. Gusto kong maramdaman nila ang unti-unting pagkawala ng lahat ng bagay na inakala nilang mahalaga. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng babala. Sinimula ni Maribel ang pag-aaral sa mga pasikot-sikot ng negosyo. Bawat gabi ay ginugugol niya sa pagbabasa ng mga ulat. Ang kanyang isipan ay tila isang makinang mabilis na nagpoproseso ng impormasyon. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang tawag mula sa kanyang espiya ang nagbabago sa timpla ng kanyang gabi. Miss Maribel, may masamang balita. Nag-post si Ricardo ng for sale sign sa lumang bahay ng inyong tatay. Sinimulan na rin nilang ilabas ang mga lumang kagamitan doon para ibenta sa mga junk shop. Sinasabi ni Ricardo na kailangan niya ng pera para pambili ng isang pambihirang diamond necklace na hiningi ni Samantha para sa darating na grand gala. Ang ballpen na hawak ni Maribel ay halos mabali sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang lumang bahay na iyon, ang tanging lugar kung saan nanatili ang huling amoy ng kanyang ama, ang lugar kung saan bawat sulok ay may kwento ng kanilang pagsisikap, ay ituturing lamang na basura ni Ricardo para lamang sa isang alahas ng kanyang kabit. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel. Isang ngiting hindi mo na naising makita. Hayaan niyo siya magbenta, attorney. Bilhin niyo ang bahay sa ilalim ng isang anonymous na pangalan. At yakin niyo na makakatanggap sila ng imbitasyon para sa grand gala ng Okafor Group. Gusto kong makita kung gaano kakinang ang diamond necklace na yan sa gitna ng kadilimang kakaharapin nila. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa gilid ng mesa. Nararamdaman ang lamig ng kahoy. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong ritmo. Isang ritmo ng paghihiganti na binalot ng katarungan. Mulay siyang tumingin sa bintana, pinapanood ang mga bituin sa kalangitan. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang taong gahaman bago niya mapagtanto na ang lahat ng kanyang ninakaw ay may katapat na kabayaran. Paumanhin po, Mr. Ricardo. Ngunit ang inyong credit card ay hindi tinanggap. Decline po ang transaction. Ang mga salitang iyon mula sa cashier ng isang mamahaling jewelry store
ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ni Ricardo. Sa tabi niya, si Samantha ay nakasuot ng isang maringal na pulang damit, naghihintay na maisuot ang isang diamond necklace na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang katahimikan sa loob ng tindahan ay naging bingi, at ang mga tingin ng ibang mamimili ay tila mga mapanghusgang mata na bumubutas sa kanyang mamahaling tuxedo. What? Impossible! Subukan mo ulit, baka sira lang ang machine nyo. Singhal ni Ricardo, habang ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang no, kahit napakalakas ng aircon. Ngunit kahit anong subaybay nila, ang resulta ay iisa. Sarado ang gripo ng kanyang yaman. Hindi alam ni Ricardo na sa isang malawak na opisina sa kabilang dako ng lungsod, isang pindot lamang ng daliri ni Maribel ang nagpatigil sa lahat ng kanyang karangyaan. Nang makabalik sila sa bahay, sinalubong sila ni Aling Lucila na halos magwala sa galit. Ricardo, ano itong nabalitaan ko? Bakit pati ang allowance ko sa casino ay hindi ko ma-withdraw? At may mga taong pumunta rito, sinasabing ang bahay na ito ay kabilang nga sa mga ari-arian na kinuha ng isang kumpanya. Ma, kalma lang. Inaayos ko na ang lahat. Sigaw ni Ricardo, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang cellphone. Nang tumawag siya sa kanyang bangko, ang balita ay mas malala pa sa kanyang inaasahan. Lahat ng kanyang accounts ay naka-freeze dahil sa isang investigasyon ng fraud at unpaid debts na binili ng isang higanteng kumpanya, ang Okafor Group. Okafor Group? Sino sila? Nayon ko lang narinig ang pangalang yan, bulalas ni Ricardo. Ang kanyang kumpanya na itinayo niya sa pamamagitan ng panlalamang sa iba ay tila isang mabilis na lumulubog na barko. Sa kabilang panig, sa loob ng isang madilim na silid sa Okafor Mansion, nakaupo si Maribel sa harap ng isang malaking monitor. Pinapanood niya ang mga video mula sa mga nakatagong kamera na ipinalagay niya sa paligid ng bahay ni Ricardo. Nakita niya ang pag-aaway ni Ricardo at Samantha. Ang babaeng dati ay puno ng tamis, ay ngayon ay nagsisimula na maglabas ng pangil dahil sa kawalan ng pera. Nakita niya si Lucila na umiiyak hindi dahil sa pagsisisi, kundi habil sa takot na muling bumalik sa hirap. Dahan-dahang hinawakan ni Maribel ang isang lumang litrato nila ng kanyang tatay. Hindi siya nakaramdam ng galit habang pinapanood sila. Ang naramdaman niya ay isang malalim at malamig na pagtanggap na ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang mabilis, kundi sa paraang pinakamasakit. Ang pagkawala ng lahat ng bagay na naging Diyos nila sa buhay. Tay, nakikita mo ba sila? Ang mga taong nagsabing basura ka, ngayon ay sila, ang unti-unting itinatapon ng tadhana, bulong ni Maribel sa hangin. Habang ang isang maliit na ngiti ng tagumpay ay sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha ni Maribel ang isang gintong sobre mula sa kanyang mesa. Ito ang imbitasyon para sa Grand Gala ng Okafor Group, kung saan opisyal na ipapakilala ang bagong CEO. Sa loob nito, ang pangalan ni Ricardo ay nakasulat sa pinakamagandang calligraphy. Isang paanyaya na tila isang bitag na napapalamutian ng ginto. Attorney, ipadala na ang mga imbitasyon. Siguraduhin mong matatanggap nila yan sa gitna ng kanilang kaguluhan. Utos ni Maribel kay Attorney Victorino na nakatayo sa kanyang likuran. Kinabukasan, isang marangyang courier ang dumating sa pintuan ni Ricardo. Ang gintong sobre ay tila isang liwanag sa gitna ng kanilang madilim na sitwasyon. Okafor Group Grand Gala? Ricardo, ito ng pagkakataon natin. Kung makukuha natin ang loob ng bagong CEO ng kumpanyang ito, baka maibalik nila ang mga accounts mo. Masayang sabi ni Lucila. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Tama ka, Ma. Kailangan nating magmukhang mayaman pa rin. Isanla mo na ang mga huling alahas mo. Kailangang mapansin tayo ng CEO ng Okafor. Dagdag ni Ricardo. Hindi alam na ang huling pag-asang kanyang pinanghahawakan ay ang lubid na mismong sasakal sa kanya. Bago matapos ang gabi, habang nag-aayos si Ricardo ng kanyang mga gamit, tumunog ang kanyang cellphone.
Isang anonymous na text message ang bumungad sa kanya. Ang utang ay dapat bayaran, pati ang luhang ibinuhos sa putikan. Magkita tayo sa gala, asawa ko. Naniga si Ricardo. Ang salitang asawa ko ay tila isang malamig na hininga sa kanyang leeg. Mabilis niyang tiningnan ang paligid, ngunit wala siyang nakita kundi ang sarili niyang anino sa dingding. Sino ang nagpadala nito? Patay na si Maribel sa kanyang isipan, ngunit bakit tila bumabalik ang boses nito sa bawat sulok ng kanyang silid? Akala niyo ba ay hindi na ako muling titindig matapos ninyong ilubog ang aking muka sa putikan? Ang bulong-bulungan sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay tila isang banayad na agos ng tubig. Ngunit para kay Ricardo, bawat salitang naririnig niya ay tila isang banta. Nakasuot siya ng isang arkiladong taksido na pilit niyang pinagmumuhang mamahalin, habang sa tabi niya ay si Samantha, na halos hindi makahinga sa higpit ng kanyang corset, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng makapal na makeup. Si Aling Lucila naman ay panay ang paypay. Ang kanyang mga mata ay gala sa paligid, hinahanap ang bagong CEO na inakala niyang magiging tagapagligtas ng kanilang pamilya. Ricardo, siguraduhin mo mapapansin tayo ng CEO na yan. Kailangan nating maibalik ang mga accounts mo bago tayo tuluyang mapalaya sa bahay. Bulong ni Lucila, ang boses ay puno ng desperasyon na binalot ng pagkukunyari. Don't worry, Ma. I have my ways. Isang ngiti ko lang sa CEO na yan, siguradong bibigay yan. Baka nga matanda na yon at kailangan ng tulong sa negosyo. Mayabang na sagot ni Ricardo, bagaman ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng malamig na pawis. Biglang namatay ang mga malalaking chandelier. Ang katahimikan ay tila isang kumot na bumalot sa buong silid. Tanging ang isang spotlight sa gitna ng engrandeng hagdanan ang natira, naghihintay sa pagdating ng reyna ng gabi. Isang maringal na musika mula sa orkestra ang pumailan lang, mabagal, malalim, at puno ng otoridad. Mula sa itaas ng hagdan, isang anino ang lumitaw. Ang bawat hakbang ng kanyang high heels sa marmal na sahig ay tila isang ritmong tumatama sa dibdib ni Ricardo. Hindi ito mabilis. Hindi ito nagmamadali. Bawat hakbang ay may dalang bigat ng 1,000 sakripisyo. Nang tumama ang liwanag sa muka ng CEO, ang buong ballroom ay tila nawala ng hininga. Ito ay si Maribel. Ngunit hindi ang Maribel na kilala nila. Nakasuot siya ng isang kulay gintong gown na tila gawa sa sinag ng araw, yumayakap sa kanyang katawan ng may perpektong hubog. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng mga brilyanteng mas nagniningning pa kaysa sa anumang alahas na pangarap ni Samantha. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mataas, inilalantad ang isang mukhang puno ng dangal at kapangyarihan. Wala na ang mga matang laging nakayuko. Ang mga mata ni Maribel na yon ay tila dalawang naglalagablab na uling na handang tumunaw sa sinumang humarang sa kanyang landas. Ang tunog ng basong hawak ni Ricardo na bumagsak at nadurog sa sahig ay tila musika sa pandinig ni Maribel. Ang pagkabasag ng kristal ay sumabay sa pagkawasak ng huling hibla ng kayabangan ni Ricardo. Nakita ni Maribel ang panalaki ng mga mata ni Aling Lucila. Ang pagbuka ng bibig nito na tila hindi makapaniwala na ang basahang itinapon nila ay ngayon ay ang nag-iisang nagmamay-ari ng kanilang hininga. Dahan-dahang bumaba si Maribel sa hagdan. Ang mga tao sa paligid ay kusang tumatabi, nagbibigay ng daan sa tunay na reyna. Huminto siya sa harap ni Ricardo. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng takot na nanggagaling sa kanyang asawa. Good evening, Mr. Ricardo. Kumusta ang iyong gabi? Ang boses ni Maribel ay tila isang matalim na seda, malambot, ngunit nakakasuga. Maribel? Paanong hindi maari ito? Nauutal na sabi ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader. Isang himala, hindi ba? Tumingin si Maribel kay Samantha, na ngayon ay tila gustong maglaho sa kinatatayuan. At ikaw, Samantha, ang ganda ng iyong kwintas.
Sayang lang at hindi ito tunay na brilyante katulad ng iyong pagkatao. Humarap si Maribel kay Aling Lucila, na ngayon ay nanginghinig ang buong katawan. Aling Lucila, bakit tila nakakita kayo ng multo? Hindi ba't sabi niyo ay pabigat lang ako? Ngayon, sabihin niyo sa akin. Sino sa atin ang mabigat ang dala? Walang nakasagot. Ang buong silid ay nakatuon sa kanila. Ang kahihiyan ni na Ricardo ay tila isang apoy na unti-unting lumalamon sa kanila sa harap ng pinakamataas na lipunan ng Maynila. Lumapit si Maribel sa tenga ni Ricardo. Sapat lamang para marinig nito ang kanyang bawat salita. Akala mo ba patay na ako? Nag-uumpisa pa lang tayo, asawa ko. Bukas na bukas din, ihanda mo ang iyong mga gamit. Ang bahay na kinatitirikan nyo ay hindi na sa inyo. Ako na ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng inyong buhay. Tumalikod si Maribel nang may matikas na tindig. Iniwan ang tatlo na tila mga estatwa ng kahihiyan sa gitna ng ballroom. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, isang misteryosong lalaki ang lumapit sa kanya at iniyabot ang isang itim na folder. Miss Okafor, nahanap na namin ang hinahanap nyo. Higit pa ito sa inaasahan nyo tungkol sa inyong asawa. Nanliit ang mga mata ni Maribel. Anong lihim pa ang itinatago ni Ricardo na mas malala pa sa kanyang pagtataksil? Maribel, darling, nagbibiro ka lang, di ba? Alam ko, galit ka lang kaya mo ito ginagawa. You're doing this to teach us a lesson, right? Pero sapat na yon. Sapat na ang laro natin. Ang boses ni Ricardo ay puno ng pilit na tamis. Isang himig na dati ay nakakapagpalambot sa puso ni Maribel. Ngunit ngayon ay tila tunog ng isang sirang plaka na nagdudulot lamang ng sakit sa kanyang tenga. Nasa loob sila ng isang pribadong silid sa likod ng ballroom. Sinundan siya ni na Ricardo at Lucila, pilit na humahanap ng butas para muling makapasok sa kanyang buhay na yung alam na nilang siya ang may-ari ng lahat. Sa loob ng silid na yon, nakaupo si Maribel sa isang pulang velvet na upuan. Ang lamig ng silid ay tila nagmumula sa kanyang sariling presensya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay puno ng paltos dahil sa paglilinis ng banyo ni Lucila. Ang mga kamay na hindi man lang hinawakan ni Ricardo nang mamatay ang kanyang tatay. Ngayon, ang mga kamay na yon ay pinalalamutian ng isang singsing na kayang bumili ng isang buong subdivision. Ngunit ang bigat na nararamdaman niya ay hindi galing sa ginto, kundi sa put na pilit niyang sinusupil. Lesson? Dahan-dahang pag-uulit ni Maribel. Tumingin siya ng diretsyo kay Ricardo. Inakala mo ba na ang lahat ng ito, ang pagtatapon niyo sa amin ni tatay sa putikan, ang pagdala mo ng kabit sa mismong lamay, ang pagnanakaw niyo sa abuloy, ay isang laro lamang? Anak, makinig ka! Singit ni Lucila. Ang kanyang boses ay nanginginig, pilit na nagpapakita ng awa. Matanda na ako, Maribel. Baka atakihin ako sa puso sa ginagawa mo. Alam mo namang mahal ka namin. Medyo naguluhan lang kami dahil sa stress sa pera. Yung kay Samantha? Isang pagkakamali lang yon. Lalaki ang asawa mo. Kailangan niyang mailabas ang stress niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maribel. Ang gaslighting na ito, ang paraan nila ng pagbaligtad ng katotohanan para siya pa ang magmukhang masama, ay ang mismong lason na unti-unting pumatay sa kanya noon. Ngunit ngayon, ang lason na yon ay naging gamot na nagpapatigas sa kanyang kalooban. Lumapit si Ricardo at sinubukang hawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng pagsisisi. Ngunit bago pa man dumikit ang balat nito sa kanya, marahas na binawi ni Maribel ang kanyang kamay. Kumuha siya ng isang mamahaling panyo sa kanyang tabi at dahan-dahang pinunasan ang bahagi ng kanyang balat na muntik ng mahawakan ni Ricardo. Tila ba nadumihan siya ng isang nakakahawang sakit? Pagkatapos, itinapon niya ang panyo sa basurahan nang hindi man lang ito tinitingnan. Huwag mo akong hahawakan, Ricardo. Ang dumi mo. Ang boses ni Maribel ay malamig, matalim,
at walang bahid ng pag-aalinlangan. Binuksan ni Maribel ang itim na folder na iniabot sa kanya kanina. Inilabas niya ang ilang mga litrato at dokumento. Ang mga mata ni Ricardo ay nanlaki nang makita ang mga ito. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang mga utang. Ito ay tungkol sa mga ilegal na transaksyon na ginawa niya sa ilalim ng kanyang kumpanya at ang katotohanang matagal na niyang ninanakawan ang sarili niyang mga empleyado para lamang mapunduhan ang luho ni Samantha. You are a thief, Ricardo. Hindi lang sa akin, kundi pati sa mga taong nagtitiwala sa iyo, sabi ni Maribel. At ikaw, Aling Lucila. Nahanap na rin namin ang record ng mga alahas na ninakaw mo sa nanay ko nung bago pa lang kaming kasal. Akala niyo ba ay makakalimutan ko ang lahat ng yon? Namutla si Lucila. Ang kanyang muka na kanina ay puno ng peking awa, ay ngayon ay napalitan ng isang pangit na anyo ng takot at galit. Wala kang ebidensya. Pinalalaki mo lang ang lahat dahil mayaman ka na. Tumayo si Maribel. Ang kanyang tindig ay tila isang naglalakihang puno na hindi kayang tibuagin ng anumang bagyo. Mayroon akong lahat ng ebidensyang kailangan ko. Bukas na bukas din, ang sheriff ay darating sa bahay niyo. Hindi lamang kayo mawawala ng bahay, mawawalan kayo ng dangal sa harap ng buong mundo. At si Samantha? Kasalukuyan na siyang kinakausap ng mga pulis tungkol sa regalo mong kotse na galing sa nakaw na pera. Nanginig ang mga tuhod ni Ricardo. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mundo ay tila umiikot. Ang babaeng dati ay maaari niyang utusan sa isang kumpas lang ng kamay, ay ngayon ay ang nagdidikta ng kanyang huling hantungan. Maribel, please, asawa mo pa rin ako. Pagmamakaawa ni Ricardo, ang kanyang boses ay parang isang bata na nawawala. Tinitigan siya ni Maribel ng matagal, isang tingin na puno ng kawalan ng pakiramdam. Asawa? Namatay ang asawa mo nung gabing itinulak mo siya sa putikan, kasama ang kabaong ng kanyang ama? Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng sisiguro na mararanasan niyo ang bawat pait na ipinalasap niyo sa akin. Lumabas si Maribel ng silid nang hindi lumilingon. Ang tunog ng kanyang high heel sa sahig ay tila isang martilyo na nagtatataltal sa huling pako ng kabaong ng kanilang pagsasama. Ngunit pagdating niya sa kanyang sasakyan, isang banyagang numero ang tumawag sa kanyang cellphone. Ang boses sa kabilang linya ay tila galing sa nakaraan, isang boses na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Maribel, alam kong huli na ang lahat. Pero kailangan mong malaman ang totoo tungkol sa pagkamatay ng tatay mo. Hindi siya namatay sa sakit. Sino ang taong ito? At anong katotohanan ang itinatago ng mga pader ng ospital tungkol sa huling sandali ng kanyang ama? Hindi niyo pwedeng gawin ito sa amin. Ako ang reyna ng bahay na ito. Ricardo, gawin mo ang paraan, itaboy mo ang mga taong ito. Ang boses ni Aling Lucila ay pumapalahaw sa buong kalsada. Umaalingaw sa mga pader ng kanilang lumang kapitbahayan. Nakatayo siya sa tapat ng kanilang gate. Pilit na hinahawakan ang mga rehas habang ang mga tauhan ng sheriff ay dahan-dahang inilalabas ang kanilang mga kagamitan. Ang mga mamahaling sofa na kinuha nila sa utang, ang malaking telebisyon na ipinagmalaki niya sa mga kapitbahay, lahat ay isa-isang inilalagay sa gilid ng kalsada. Nakabilad sa ilalim ng matirik na sikat ng araw. Mula sa loob ng kanyang itim na sasakyan, pinapanood ni Maribel ang kaguluhan. Ang bintana ng kanyang kotse ay bahagyang nakabukas, sapat lamang upang madama niya ang pamilya na amoy ng alikabok at tuyong dahon ng kanyang dating tinitirhan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kakaibang ritmo. Hindi ito ang mabilis na tibok ng kaba, kundi ang mabagal at malamig na ritmo ng isang taong nakasaksi na sa katapusan ng isang masamang panaginip. Nakita niya si Lola Amparo, ang matandang tindera sa tapat na siyang tanging, nagbigay sa kanya ng isang basong tubig noong gabing pinalaya siya. Dahan-dahang bumaba si Maribel mula sa sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa semento ay tila naging hudyat ng katahimikan para sa mga nanonood na kapitbahay. Maribel, bulong ni Lola Amparo,
Ang mga mata ay ng lalaki sa gulat, habang tinitingnan ang babaeng tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Ikaw ba talaga yan, anak? Ngumiti si Maribel, isang ngiting puno ng pagpapakumbaba at pasasalamat. Lumapit siya sa matanda at kinuha ang kulubot nitong kamay upang magmano, isang kilos na nagpatahimik maging kay Aling Lucila. Opo, Lola, ako po ito. Maraming salamat po sa tubig noong gabing yon. Hinding-hindi ko po nakalimutan ang inyong kabutihan. Ang boses ni Maribel ay malambot, malayo sa lamig na ipinapakita niya kay Ricardo. Walang hiya ka, Maribel. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Sigaw ni Lucila habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Pinalayas mo kami para ipagmalaki ang yaman mo? Magnanahaw ka. Saan mo nakuha ang perang yan? Siguradong ibinenta mo ang katawan mo. Tumingin si Maribel kay Lucila. Wala na siyang nararamdamang takot. Tanging isang malalim na awa para sa isang taong hanggang sa huling sandali ay balot pa rin ng kasakiman. Ang bahay na ito ay kinuha ng bangko dahil sa mga utang ni Ricardo na hindi niya nabayaran. Binili ko ito, hindi para tirhan, kundi para ibalik ang dangal ng bawat taong inapi niyo rito, sabi ni Maribel. Lumingon siya kay Lola Amparo. Lola, ang bahay na ito ay gagawin nating isang center para sa mga matatandang walang matuluyan. Kayo na po ang bahalang mamahala rito. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magpalakpakan. Isang tunog na tila mga sampal sa mukha ni Lucila. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Maribel si Ricardo na nakaupo sa gilid ng bangketa. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga kamay. Ang lalaking dati ay tila hari sa kanyang paningin, ay ngayon ay tila isang basang sisiw na nawala ng direksyon. Lumapit si Maribel sa kanya. Sapat lamang para marinig nito ang kanyang bawat hininga. Ricardo, nasaan ang iyong Samantha? Bakit wala siya rito para tulungan ka? Tanong niya. Hindi sumagot si Ricardo, ngunit ang kanyang panginginig ay sapat na para malaman ni Maribel ang katotohanan. Alam na ni Ricardo na nilimas ni Samantha ang huling laman ng kanyang vault at sumama sa ibang lalaki. Ang lalaking matagal na palang kasabwat nito para ubusin ang yaman ni Ricardo. Traidor siya, Maribel. Traidor siya. Hikbi ni Ricardo. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang maruming mukha. Hindi siya traidor, Ricardo. Siya lamang ang salamin ng iyong sariling pagkatao. Kung paano mo ako itinapon, ganoon ka rin niya itinapon. Malamig na tugon ni Maribel. Inabot ni Maribel ang isang piraso ng tinapay kay Lola Amparo at binigyan ito ng isang subreng, naglalaman ng sapat na halaga para sa mga pangangailangan nito. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang titig mula sa malayo. Ang misteryosong lalaki sa telepono ay muling tumawag. Maribel, tingnan mo ang itim na folder sa upuan ng kotse mo. Nandun ang listahan ng mga gamot na ibinigay nila sa tatay mo bago siya mamatay. Isang gamot na hindi para sa kanyang sakit, kundi para mapabilis ang kanyang pag-alis. Nanigas si Maribel. Ang kanyang pagkahahawak sa pinto ng sasakyan ay humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Tumingin siya kay Lucila at Ricardo na ngayon ay nag-aaway na sa gitna ng kalsada dahil sa mga natitirang gamit. Kung tuti ang sinasabi ng taong ito, kung sadyang pinatay nila ang aking tatay para makuha ang bahay, hindi sapat ang pagpapalayas sa kanila. Kailangan nilang magbayad sa paraang higit pa sa salapi. Ang basurang itinapon, kailanman ay hindi na muling ituturing na kayamanan. Habang nakatayo si Maribel sa balkonahe ng kanyang bagong opisina, tanaw niya ang malawak na syudad. Ngunit ang kanyang isipan ay nakapako sa madilim na eskinita kung saan niya iniwan sina Ricardo. Ang bawat salitang binitawan niya kanina ay tila mga uling na nagbabaga sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapaniwala na ang mga taong minsang naging mundo niya ay ganoon kabilis naging mga estrangerong punong-puno ng dumi. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang maruming motel, ang ingay ng pag-aaway ni Ricardo at Samantha ay tila isang bagyong hindi humuhupa. Nasaan ang pera, Samantha? Ang sabi mo,
Itatago mo sa account mo para hindi makuha ng mga sheriff. Bakit zero ang balanse? Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang tuksido na dati ay maringal, ay ngayon ay punong-puno ng lukot at mansa. Humalahak si Samantha, isang tawang puno ng pangungutya, malayo sa malambing na boses na ginagamit niya noon para makuha ang gusto niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang bag at isinuot ang kanyang salamin. Ricardo, please. Stop being so pathetic. Akala mo ba talaga ay mahal kita? You were just a ticket to a comfortable life. Pero ngayon na wala ka na kahit 5, anong gagawin ko sa'yo? Magtitiis sa hirap kasama ang nanay mong amoy lupa? Ang boses ni Samantha ay tila isang hagupit ng latigo. The money is gone, Ricardo. I transferred it to my real partner's account. Hindi ikaw ang huling lalaki sa mundo. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Ricardo kay Samantha, sapat na para tumilapon ang babae sa kama. Ngunit sa halip na umiyak, tumayo si Samantha at dinuraan ang lalaking dating tinatawag na babe. Sige, saktan mo ako. Pero tandaan mo, hawak ko ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo sa kumpanya. Isang tawag ko lang sa mga pulis, mabubulok ka sa kulungan. Banta ni Samantha. Mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng silid na yon, pinapanood ni Maribel ang bawat galaw nila. Nakaupo siya sa kanyang leather chair, may hawak na baso ng alak na hindi naman niya iniinuman. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ricardo at Samantha ay tila isang kumpirmasyon ng lahat ng sakit na dinanas niya. Isang mapait at pagod na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi ito ang tawa ng isang kontrabidang nagtagumpay sa masamang balak. Ito ay ang tawa ng isang babaeng pagod na sa dumi ng pagkatao ng mga nasa paligid niya. Ang bawat luha na ibinuhos niya noon ay tila nagiging kristal na nagpapatigas sa kanyang puso. Nakikita mo ba sila, Tay? Nagkakainan na ang mga ahas na pumatay sa katahimikan mo. Bulong ni Maribel sa kawalan. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Attorney Victorino, dalang isang itim na envelope. Miss Okafor, tumawag si Samantha. Gusto niyang makipag-deal. Ibibigay niya sa atin ang access code sa secret vault ni Ricardo sa lumang opisina nito. Kapalit ng kalayaan niya at maliit na halaga para makapagtago. Ulat ng abogado. Nanliit ang mga mata ni Maribel. Ang vault? Nandun ba ang mga record ng gamot ni tatay? Naniniwala po kami na nandoon ang lahat. Pati na ang lihim na kasunduan ni Ricardo at ng doktor na tumingin sa inyong ama. Sagot ni Victorino. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel. Sabihin mo kay Samantha, tatanggapin ko ang alok niya, pero sa isang kondisyon. Kailangan niyang makuha ang pirma ni Ricardo sa mga divorce papers bago ko ibigay ang gusto niya. Gusto kong mawala ang huling koneksyon ng pangalan ko sa apelyidong yan. Nang makatanggap si Ricardo ng tawag mula kay Samantha pagkalipas ng ilang oras, agad siyang naniwala sa kasinungalingan nito. Akala niya ay magbabalikan sila. Ngunit nang makarating siya sa tagpuan, hindi si Samantha ang nakita niya, kundi ang mga bodyguard ni Maribel. Pirmahan mo ito, Ricardo. Ang boses ni Maribel ay pumailan lang mula sa isang speaker. Pirmahan mo ang diborsyo at hahayaan kitang makatakas bago dumating ang mga pulis para sa fraud case mo. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang hawak ang ballpen. Sa isang panig, ang kanyang kalayaan. Sa kabilang panig, ang huling hibla ng pagmamay-ari niya kay Maribel. Maribel, patawarin mo ako. Mahal kita. Hikbi ni Ricardo, umaasang may kaunti pang awa sa puso ng asawa. Mahal? Ang boses ni Maribel ay tila naging yelo. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, hindi nagnanakaw, at hindi pumapatay. Pirmahan mo na yan bago magbago ang isip ko. Sa gitna ng galit at takot, idiniin ni Ricardo ang ballpen sa papel. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila isang pag-amin ng kanyang pagkatalo.
Ngunit habang kinukuha ng bodyguard ang papel, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang bagay ang narinig mula sa kabilang silid. Ang vault na sinasabi ni Samantha ay nabuksan na. Ngunit ang nakita nila sa loob ay hindi lamang pera o dokumento. Isang lumang tape recorder ang nandoon. Nang pindutin ni Attorney Victorino ang play, ang boses ni Ricardo at ng kanyang nanay na si Lucila ang narinig. Isang usapan nung gabing bago mamatay si Tatay Fiodoro. Siguraduhin mong hindi na siya magigising, Ricardo. Masyado siyang maraming alam tungkol sa mga utang mo. Kapag wala na siya, sa atin na ang bahay at ang lahat ng itinatago niyang pera. Ang boses ni Lucila ay tila galing sa pusod ng impyerno. Nanigas ang buong katawan ni Maribel. Ang kanyang hawak na baso ay tuluyang nahulog at nadurog sa sahig. Ang bawat piraso ng kristal ay tila sumasalamin sa kanyang naggangalit na puso. Isasama kita sa impyerno, Maribel? Kung mawawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong wala ka ring matitirang buhay para malasap ang yaman mo. Ang boses ni Ricardo ay tila ungol ng isang sugatang hayop na nakakulong sa madilim at abandonadong bodega. Ang amoy ng kalawang, lumang kahoy at alikabok ay humahalo sa bango ng mamahaling pabango ni Maribel, isang malupit na paalala ng dalawang mundong nagbabanggaan. Nakatali ang mga kamay ni Maribel sa isang luma at matigas na silya. Ang bawat hapdi ng lubid sa kanyang pulso ay tila nagpapaalala sa kanya na ang halimaw na nasa harap niya ay wala ng kinatatakutan. Hawak ni Ricardo ang isang bakal na baril. Nanyinghinig ang kanyang kamay habang ang pawis ay tumatulo mula sa kanyang magulong buhok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, punong-puno ng desperasyon at baliw na galit. Sa harap niya, sa ibabaw ng isang maruming lamesa, ay ang mga dokumento para sa paglilipat ng lahat ng ari-ariya ng Okafor Group sa pangalan niya. Pirmahan mo ito! Na yun din! Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak at bakanting silid. Ang bawat salita niya ay tila isang talsik ng lason sa hangin. Tumingin si Maribel ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit sa likod ng takot na yon, may isang malamig na katahimikan na nagsisimulang mamuo. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang pisngi kung saan siya sinampal ni Ricardo kanina. Ngunit ang hapdi sa kanyang puso dahil sa pagpatay sa kanyang tatay ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Sa gitna ng bingit ng kamatayan, hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Sa halip, isang banayad at nakakangilong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing, alam niya ang bawat susunod na mangyayari. Sa tingin mo ba, Ricardo, ay makukuha mo ang lahat sa pamamagitan ng pananakit sa akin? Ang boses ni Maribel ay kalmado. Tila ba nasa loob lamang sila ng isang maraniang opisina at hindi sa isang lugar ng krimen? Ang bawat pirma sa papel na yan ay walang saysay kung ang kamay na humahawak nito ay puno ng dugo ng aking ama. Huwag mo akong pangaralan. Pinatay ko siya dahil hadlang siya sa atin. At kung kailangang patayin kita para makuha ang pera, gagawin ko. Lalong hinigpitan ni Ricardo ang hawak sa baril. Idiniin niya ang dulo ng malamig na bakal sa sentido ni Maribel. Ipinikit ni Maribel ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, tila naramdaman niya ang mainit na haplos ng hangin, ang boses ng kanyang tatay na bumubulong sa kanya na maging matatag. Ang bawat alaala ng kanyang paghihirap, ang mga gabing wala siyang makain, ang mga sampal ni Lucila, ang pagtatapon sa kanya sa putikan, lahat ng yon ay naging isang kalasag na bumabalot sa kanya ngayon. Pindutin mo ang gatilyo, Ricardo, hamon ni Maribel. Ang kanyang boses ay walang pang-inginig. Ngunit bago mo gawin yon, pakinggan mo ang tunog sa labas. Nanigas si Ricardo. Sa gitna ng katahimikan ng bodega, dahan-dahang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena mula sa malayo. Ang asul at pulang liwanag ay nagsisimulang sumilip sa mga siwang ng bintana. Nagpapahiwatig ng pagdating ng mga otoridad. Hindi, paanong
Wala akong sinabihan! Bulalas ni Ricardo. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ang GPS tracker sa aking hiyas ay hindi lang para sa ganda, Ricardo. At ang audio recorder sa aking kwintas? Kasalukuyan itong ipinapadala ang bawat pag-amin mo sa himpilan ng pulisya. Paliwanag ni Maribel. Ang bawat salita ay tila pa ko na nagtatataltal sa huling hantungan ni Ricardo. Sa sobrang galit at takot, hinila ni Ricardo ang gatilyo. Ang tunog ng tuyong bakal na tumama sa walang-balang chamber ay bumasag sa katahimikan ng silid. Mabilis na tumakbo si Ricardo patungo sa likod na pinto. Ngunit bago pa siya makalayo, ang mga pintuan ng bodega ay marahas na nabuksan. Isang pangkat ng mga pulis ang pumasok. Ang kanilang mga flashlight ay tumama sa nagtatagong si Ricardo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Maribel si Attorney Victorino na nagmamadaling lumapit sa kanya upang kalasin ang kanyang mga tali. Ngunit bago pa siya tuluyang madala sa kaligtasan, naramdaman ni Maribel ang isang matinding hilo. Ang huling nakita niya bago magdilim ang kanyang paningin ay ang mukha ni Ricardo na hila-hila ng mga pulis, sumisigaw ng kanyang pangalan sa gitna ng puot at pagsisisi. Sa labas ng bodega, isang itim na sasakyan ang muling huminto. Bumaba ang isang lalaking may dalang pamilyar na bango. Ang bango ng kanyang kabataan. Sino ang taong ito na tila laging naroon sa bawat pagbagsak at pagbamo ni Maribel? At ano ang tunay niyang papel sa laro ng tadhana na ito? Guilty. Ang agan sa salitang iyon mula sa hukom ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng punong-punong silid ng korte. Para kay Maribel, ang bawat titik ng salitang iyon ay tila isang pako na tuluyang nagsesiguro sa katarungang matagal na niyang ipinagdarasal. Nakaupo siya sa hanay ng mga biktima. Ang kanyang likod ay matuwid at ang kanyang mukha ay payapa. Malayo sa imahe ng babaeng dugyot at luhaan na itinapon sa putikan ilang buwan na ang nakalilipas. Sa tapat niya, si Ricardo ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mamahaling tuksido ay napalitan ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mga mata ay malalimang bura at walang kislap, nakatitig lamang sa malamig na sahig ng korte, habang binabasa ang hatol para sa kanyang mga krimen. Estafa, kidnapping, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pakikipagsabwatan sa pagpatay kay Teodoro Okafor. Ang muzzle ng katotohanan ay tuluyang pinasabog ng ipatugtog sa loob ng korte ang tape recorder na nahanap sa vault. Ang boses ni Aling Lucila na naguutos na tapusin na. Ang matanda ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, nagdudulot ng kolektibong singhap ng pagkabigla mula sa mga manonood at media. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Pagsigaw ni Lucila mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay punong-puno ng guhit ng galit at takot. Sinubukan niyang sugurin si Maribel, ngunit agad siyang napigilan ng mga gwardya. Ang bawat pagpupumiglas niya ay tila isang sayaw ng kahihiyan sa harap ng maraming tao. Hindi siya tumayo upang gantihan ng masasamang salita ang kanyang biyenan. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa kinaroroonan ni Lucila. Tinitigan niya ang matanda ng may malalim na habag. Isang habag na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Aling Lucila. Ang boses ni Maribel ay mahinahon. Ngunit bawat salita ay may timbang ng katotohanan. Ang yaman na hinangad niyo sa pamamagitan ng dugo ay ngayon ang mismong rehas na magkukulong sa inyo. Hindi ko kayo kinasusuklaman. Kinakaawaan ko kayo dahil sa gitna ng inyong kasakiman, nakalimutan ninyong maging tao. Iniwan ni Maribel ang korte, habang ang ingay ng flash ng mga kamera ay tila mga bituin na nagbibigay liwanag sa kanyang daan palabas. Sa labas, sinalubong siya ng sariwang hangin ng kalayaan. Ngunit bago siya makarating sa kanyang sasakyan, isang abogado ang lumapit sa kanya at iniyabot ang isang gusot na piraso ng papel. Mula po kay Ricardo, Miss Okafor,
Ipinapabigay niya bago siya ibalik sa selda. Sabi ng abogado, pinuksan ni Maribel ang sulat sa loob ng kanyang sasakyan. Ang sulat kamay ay nanginginig, punong-puno ng mansa ng luha. Maribel, bawat gabi ay naririnig ko ang tunog ng ulan noong gabing itinulak kita. Ngayon ko lang nalaman na hindi lang ikaw ang itinulak ko sa putikan, kundi pati ang sarili kong kaluluwa. Patawarin mo ako. Hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil gusto kong malaman mo na sa huling sandali, nalaman ko kung gaano kalaki ang nawala sa akin nang mawala ka. Hindi umiyak si Maribel. Itinupi niya ang sulat at inilagay sa kanyang bag. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit ang katarungan ay nakamit na. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, nakita niya sa gilid ng kalsada ang isang babaeng may bit-bit na mga plastik na bag, madungis ang suot at tila nakikipag-away sa sarili niyang anino. Si Samantha. Nawala ang lahat ng kanyang ganda. Nawala ang lahat ng kanyang kinuha. Namumuhay siya ngayon sa basura, ang mismong lugar na inakala niyang paglalagyan niya kay Maribel. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Maribel. Payapa na ang kanyang tatay. Payapa na ang kanyang puso. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang cellphone, isang mensahe mula sa misteryosong lalaking nagligtas sa kanya sa bodega ang bumungad. Ang hustisya ay simula pa lamang, Maribel. Handa ka na bang buksan ang huling pinto ng nakaraan? Sino ba talaga ang lalaking ito? At bakit tila ang bawat hakbang niya ay nakatali sa bawat tibok ng puso ni Maribel? Tay, tignan mo ang paligid. Ang ganda na ng bawat sulok ng iyong hantungan. Kasing ganda ng katahimikang matagal nating ipinaglaban. Ang boses ni Maribel ay tila isang banayad na haplos ng hangin sa gitna ng marangyang Memorial Park. Nakatayo siya sa harap ng isang puting marmol na puntod na pinalilibutan ng mga sariwang puting rosas, mga bulaklak na tila sumasalamin sa kadalisayan ng kanyang hangarin. Wala na ang amoy ng putik at usok. Ang paligid ay napupuno na ngayon ng bango ng mga halaman at ang awit ng mga ibon na nagliliparan sa itaas ng mga puno. Ang bawat huni ng mga kuliglig sa damuhan ay tila isang maayos na orkestra na nagbibigay pugay sa yumaong si Teodoro. Dahan-dahang lumuhod si Maribel at hinaplos ang nakaukit na pangalan ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang kanyang pighati ay wala ng pait. Ang bawat luhang pumatak sa marmol ay hindi na luha ng pang-unulila, kundi luha ng pasasalamat. Ang sandali kung saan ang isang anak ay nahanap ang kapayapaan sa gitna ng kawalan. Hindi ko na sila kailangang kamuhian, Tay. Dahil sa pagpapatawad ko sa kanila, pinalaya ko rin ang sarili ko mula sa bilanggo ng galit, bulong ni Maribel. Pagbalik niya sa mansyon, dinala ni Maribel ang isang malaking kahon sa harden. Sa loob nito ay ang lahat ng alaala ng kanyang 10 taong pagsasama kay Ricardo. Mga lumang litrato, ang kanyang pangkasal na belo, at ang mga tuyong bulaklak na inakala niyang simbolo ng pag-ibig. Sinimulan niyang sindihan ang isang maliit na apoy sa loob ng isang tanso na lalagyan. Ang bawat piraso ng papel na nilalamon ng apoy ay tila isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao na nagiging abo. Ang tunog ng mga tuyong dahon at papel na nagkikiskisan at unti-unting natutupok ay tila isang ritual ng paglilinis. Habang pinapanood niya ang usok na pumapaikot patungo sa langit, naramdaman ni Maribel ang bigat na dahan-dahang nawawala sa kanyang mga balikat. Ang 10 taon ng sakripisyo ay hindi nasayang. Naging pundasyon ito ng mas matatag na Maribel. Kinabukasan, formal na binuksan ni Maribel ang Teodoro Okafor Foundation. Ang layunin nito ay bigyan ng proteksyon at bagong simula ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Sa bawat babaeng kanyang nakakausap, nakikita niya ang kanyang lumang sarili, at ang bawat tulong na kanyang naibibigay ay tila isang lunas din sa kanyang sariling mga sugat. Miss Maribel, may nagpadala po uli ng mga bulaklak para sa inyo. Wika ng kanyang sekretarya
habang inilalagay ang isang kumpol ng puting liryo sa kanyang mesa. Kinuha ni Maribel ang maliit na card na kasama nito. Walang pangalan, tanging isang maikling mensahe. Ang iyong liwanag ay mas nagniningning ngayon kaysa noon. Patuloy kang lumipad. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat pintig ng kanyang damdamin? Isang hapon, nagpasya si Maribel na bisitahin ang isang tahimik na art gallery sa lungsod. Isang hilig na matagal niyang isinuko dahil sa pagbabadyet para sa luho ni Ricardo. Habang tinitingnan niya ang isang painting ng isang babaeng nakatingin sa dagat, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuuran. Ang bango ng pamilyar na sandalwood at ulan ay muling bumalot sa kanya. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa ganda, kundi tungkol sa katotohanang nakatago sa likod ng bawat guhit. Isang malalim at baritonong boses ang nagsalita. Dahan-dahang lumingon si Maribel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang lalaking nasa kanyang harap. Ang kanyang matikas na tindig, ang mga matang puno ng talino, at ang isang maliit na nunal sa gilid ng kanyang labi. Ito ay si Gabriel. Ang kanyang kababata, ang lalaking nangako sa kanya noong sila ay bata pa na hinding-hindi siya pababayaan, ngunit nawala noong magsimula ang kanyang kalbaryo kay Ricardo. Gabriel? Halos pabulong na tanong ni Maribel. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting puno ng init, na tila kayang tunawin ang huling yelo sa puso ni Maribel. Hello, Maribel. Sabi ko sa'yo, babalik ako kapag handa ka na. Napatigil ang mundo ni Maribel. Ang bawat alaala ng kanilang kabataan ay tila mga bituin na muling nagdingning sa kanyang isipan. Ngunit paano nalaman ni Gabriel kung nasaan siya? At ano ang kinalaman niya sa lahat ng tulong na natanggap ni Maribel sa gitna ng kanyang pakikipaglaban? Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang agos ng ilog na dahan-dahang naghuhugas sa mga pilat ng nakaraan. Sa loob ng maringal na boardroom ng Okafor Group, hindi na ang malamig na takot ang namamayani, kundi ang isang uri ng paggalang na nakamit ni Maribel sa pamamagitan ng talino at malasakit. Ang bawat desisyon niya ay hindi lamang para sa kita, kundi para sa kapakanan ng mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang amoy ng sariwang kape at ang banayad na tunog ng paglipat ng mga pahina ng dokumento ang bumabalot sa silid, isang atmosfera ng tagumpay na binalot ng kapayapaan. Miss Maribel, the housing project in Laguna is almost 90% complete. Ang mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa bagyo ay makakalipat na sa susunod na buwan. Ulat ni Gabriel habang nakatayo sa tabi ng bintana. Tumingin si Maribel kay Gabriel. Sa loob ng isang taon, ang lalaking ito ang naging sandigan niya. Hindi siya nagmadali, hindi siya namilit. Nanatili siyang isang anino na nagbibigay ng proteksyon. Isang boses na nagbibigay ng payo sa mga sandaling tila bibigay na ang lakas ni Maribel. Ang kanilang ugnayan ay tila isang dahan-dahang pagyusisbong ng isang halaman. Matatag, malalim ang ugat, at hindi natitinag ng anumang hangin. Isang hapon, nagpasya silang bisitahin ang proyekto sa Laguna. Habang naglalakad sila sa gitna ng mga bagong tayong bahay, nakita ni Maribel ang mga bata na nagtatakbuhan at ang mga magulang na may ngiti sa kanilang mga labi. Ito ang pangarap ng kanyang ama, ang gamitin ang yaman para sa ikabubuti ng mas marami. Alam mo, Gabriel, minsan naisip ko, kung hindi nangyari ang lahat ng sakit, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa isang buhay na punong-puno ng kasinungalingan. Pag-amin ni Maribel habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Ang langit ay napupuno ng mga kulay ng kahel, lila at rosas. Isang painting ng kalikasan na tila nagbibigay ng basbas sa kanilang katahimikan. Ang banayad na ihip ng hangin ay nagdadala ng amoy ng damo at malinis na lupa. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Maribel. Hindi ito isang marahas na paghawak, kundi isang maingat at tila nagtatanong nga, haplos. Naramdaman ni Maribel ang init ng palad ni Gabriel. Isang init na matagal na niyang hinahanap, ngunit na yon lamang tunay na naramdaman.
Ang kanyang puso ay tumibok ng may kakaibang ritmo. Hindi ang bilis ng takot, kundi ang tamis ng isang pag-asang muling nagising. Maribel? Ang boses ni Gabriel ay malalim at puno ng katapatan. Hindi lang ako narito dahil sa negosyo. At hindi lang ako narito dahil nagkataon lang ang pagkikita natin sa gallery. Napatigil si Maribel. Tumingin siya sa mga mata ni Gabriel at doon ay nakita niya ang isang lihim na matagal nang itinatago. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Huminga ng malalim si Gabriel at kinuha ang isang maliit na gintong singsing mula sa kanyang bulsa. Hindi ito singsing para sa kasal. Ito ay isang signet ring na may tatak ng pamilya Okafor, isang singsing na pagmamay-ari ng kanyang tatay. Bago pumanaw ang tatay mo, lihim siyang nakipag-ugnayan sa akin. Alam niya ang lahat ng paghihirap mo kay Ricardo, ngunit alam din niya na kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Ipinangako ko sa kanya na sa sandaling magpagumpay ka, ibibigay ko sa iyo ang huling mensahe niya. Nanigas ang buong katawan ni Maribel. Ang bawat alaala ng kanyang tatay ay tila muling nabuhay sa maliit na singsing na iyon. Ipinangako ko sa tatay mo na babantayan kita, hindi bilang isang bodyguard, kundi bilang isang lalaking handang maghintay hanggang sa mahanap mo muli ang kakayahan mong magmahal. Maribel, ang singsing na ito ay simbolo ng tiwala ng tatay mo at ng aking pangako. Naramdaman ni Maribel ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng dumi at sakit na naranasan niya sa piling ni Ricardo, ang kanyang tatay ay hindi kailanman bumitaw sa kanya. Gumawa ito ng paraan upang matiyak na sa huli may isang Gabriel na maghihintay sa kanya. Gabriel? Ang tanging nasabi ni Maribel bago siya dahan-dahang sumandal sa balikat ng lalaki. Ngunit habang dinadama nila ang katahimikan ng gabi, napansin ni Maribel ang isang bagay sa loob ng singsing. May maliit na ukit doon, isang petsa at isang pangalan na hindi niya inaasahan. Isang pangalan na nagbukas ng isang bagong katanungan tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan. Sino ang babaeng binabanggit sa ukit na yon? At bakit tila ang yaman ng mga Okafor ay may mas malalim pang ugat na hindi pa niya natutuklasan? Ang bawat hakbang ni Maribel sa loob ng malamig at madilim na pasilyo ng bilibid ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang bahagi ng kanyang buhay na nais na niyang ibaon sa limot. Ang amoy ng luma at kinakalawang na bakal, ang singaw ng semento, at ang nakabibing-ing katahimikan na paminsan-minsan ay binubulahaw ng tunog ng mabibigat na susi, ay tila isang malupit na paalala ng hantungan ng mga taong pinili ang landas ng kasamaan. Nakatayo siya sa harap ng isang makapal na salamin. Sa kabilang panig, lumitaw si Ricardo. Ang lalaking dati ay tila isang hari sa kanyang paningin, ay ngayon ay tila isang anino na lamang ng isang nagdaang bangungot. Ang kanyang buhok ay gupit bilanggo. Ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Tanging ang malalim na hukay ng pagsisisi ang makikita rito. Nang makita ni Ricardo si Maribel, tila naging mabilis ang kanyang paghinga. Idiniin niya ang kanyang nanginginig na palad sa salamin, nagbabaka sakali na madama ang init ng balat ng babaeng itinapon niya noon sa putikan. Maribel, dumating ka! Ang boses ni Ricardo sa intercom ay basag at puno ng hikbi. Araw-araw gabi-gabi, hinihiling ko na sana ay magising ako at malaman na ang lahat ng ito ay panaginip lang. Na nandoon pa rin tayo sa maliit nating bahay. Na nagluluto ka ng hapunan at na hindi ko ginawa ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Tinitigan siya ni Maribel ng matagal. Sa loob ng kanyang dibdib, wala na siyang naramdamang hapdi. Wala na ang galit na dati ay tila apoy na tumutupok sa kanyang pagkatao. Ang naramdaman niya ay isang malalim at malamig na katahimikan. Ang katahimikan ng isang pusong sa wakas ay nakalaya na. Hindi ako naparito para makinig sa iyong mga pagsisisi, Ricardo. Ang boses ni Maribel ay mahinahon, tila isang banayad na agos ng tubig. Naparito ako dahil gusto kong malaman mo na pinatatawad na kita.
Hindi dahil karapat-dapat ka sa aking patawad, kundi dahil kailangan kong palayain ang sarili ko mula sa bigat ng nakaraan. Ang galit ko sa iyo ay ang huling tanikala na nag-uugnay sa atin. At ngayong araw, puputulin ko na ito. Maribel, please. Bigyan mo ako ng kahit isang pagkakataon pa. Pagmamakaawa ni Ricardo, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang maruming pisingi. Ang pagkakataon ay isang hiyas na kailangang ingatan, Ricardo. Itinapon mo ito, noon gabing itinapon mo rin ang aking dangal. Sagot ni Maribel. Balita ko ay wala na rin sa sarili ang iyong nanay na si Lucila. Nakikita raw siyang naglalakad sa kalsada nang hihingi ng pagkain sa mga taong dati ay hinahamak niya. Marahil, iyon ang paraan ng tadhana upang ipakita sa kanya ang halaga ng bawat butil ng kanina ipinagdamot niya sa akin. Dahan-dahang tumayo si Maribel. Hindi niya hinintay ang susunod na sasabihin ni Ricardo. Tinalikuran niya ang salamin ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya palayo sa selda ay tila isang paglipad patungo sa isang mundong punong-puno ng liwanag. Hindi na siya lumingon pa dahil alam niyang ang hinaharap ay nasa harap niya at ang nakaraan ay isa na lamang abong tinangay ng hangin. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng nakasisilaw na sikat ng araw. Ang bawat sinag nito ay tila isang haplos ng basbas sa kanyang malayang puso. Nakasandal si Gabriel sa kanyang sasakyan. Naghihintay na may isang ngiting tila kayang pawiin ang lahat ng pagod sa mundo. Handa ka na bang umuwi? Tanong ni Gabriel. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Gabriel, tawag ni Maribel. Huminto siya sa harap ng lalaki. Salamat sa paghihintay. Ngunit kailangan mong malaman, ang pagpasok ko sa isang bagong yugto ng aking buhay ay hindi para punan ang isang pagkukulang. Napagtanto ko na bago ako maging sa iba, kailangan ko munang maging ganap na para sa aking sarili. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Maribel. Hinayaan ang kanilang mga daliri na mag-intertwine ng may perpektong pagkakatugma. At yan ang dahilan kung bakit handa akong maghintay sa iyo, Maribel. Hindi kita pagmamay-ari. Sasamahan lang kita sa bawat landas na pipiliin mo. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang lumayo sa lugar na iyon. Ang bawat kilometrong nadaragdag sa kanilang distansya mula sa kulungan ay tila isang patunay ng kanyang ganap na paglaya. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay, muling kinuha ni Maribel ang singsing ng kanyang tatay. Ang ukit sa loob nito ay muling nagbigay ng isang mahiwagang kislap. Para sa aking asawang si Elena, ang tunay na reyna ng Okafor. Elena, ang pangalan ng kanyang ina na matagal nang sinabi sa kanya na namatay sa panganganak. Ngunit ayon sa isang lumang dokumentong nahanap ni Attorney Victorino sa huling bahagi ng folder, si Elena ay buhay pa noong pumanaw ang kanyang ama. Nasaan ang kanyang ina? At bakit tila ang huling misyon ni Teodoro para sa kanya ay hindi lamang ang mahanap ang yaman, kundi ang mahanap ang huling piraso ng kanyang nawawalang pamilya? Ang puting gusali ng Teodoro Okafor Memorial Hospital ay tumatayo ng may danggal sa gitna ng lungsod, tila isang tanglaw ng pag-asa para sa lahat ng nangangailangan. Sa bawat kislap ng mga salaming bintana nito, tila nababanaag ang bawat sakripisyo at tagumpay na pinagdaanan ni Maribel. Ang amoy ng mga bagong pintura at ang bango ng libu-libong puting rosas na naghihiyas sa paligid ay humahalo sa simoy ng gabi, isang pagdiriwang na hindi lamang para sa isang gusali, kundi para sa muling pagkabuhay ng isang pamilya. Nakatayo si Maribel sa gitna ng entablado. Suot ang isang simpleng puting gown na gawa sa pinong seda. Wala na ang mabibigat na hiyas. Tanging ang singsing ng kanyang ama ang nagniningning sa kanyang daliri. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng bakas, ng luhang ibinuhos niya sa kalsada noong gabing iyon ng bagyo. Ang nakikita ng lahat ay isang babaeng ang kagandahan ay nagmumula sa lalim ng kanyang karanasan at tibay ng kanyang pananalig. Ang ospital na ito ay hindi ko pagmamay-ari. Ang boses ni Maribel ay pumailan lang sa buong bulwagan,
malinaw at puno ng kapangyarihan. Ito ay pagmamay-ari ng bawat anak na nangarap para sa kanilang magulang, ng bawat babaeng muling bumangon mula sa pagkakalugmok at ng bawat taong naniniwala na ang katarungan ay laging dumarating sa tamang panahon. Isang masigabong palakpakan ang sumunod sa kanyang boses. Isang tunog na tila mga alon na nagbibigay pugay sa kanyang tagumpay. Sa gitna ng karamihan, nakita ni Maribel si Gabriel. Ang mga mata nito ay punong-puno ng paghanga. Ang isang maliit na ngiti ay hindi nawawala sa mga labi nito. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo si Maribel sa rooftop ng ospital. Ang malawak na tanawin ng lungsod na puno ng kumukutitap na ilaw ay tila isang dagat ng mga bituin sa lupa. Ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, tila isang banayad na halik ng kalikasan. Dito, sa ilalim ng malawak na kalangitan, naramdaman ni Maribel ang tunay na kaligayahan. Ang kaligayahang hindi nakasalalay sa bank account, kundi sa katahimikan ng buthi. Tumingala si Maribel sa mga bituin. Sa gitna ng katahimikan, tila narinig niya ang pamilyar at mainit na boses ng kanyang tatay Teodoro bumubulong sa hangin. Proud ako sa iyo, anak. Higit pa sa sapat ang ginawa mo. Isang banayad na luha ng kagalakan ang pumatak sa kanyang pisingi. Ang huling luhang magpapaalam sa lahat ng pait. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at tumayo sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lamang ang katahimikan na maging tulay ng kanilang mga damdamin. Maribel, sa wakas ay tawag ni Gabriel. Ang boses ay tila isang himig ng pag-ibig na matagal nang naghihintay. Nung bata pa tayo, sabi mo gusto mong maging isang bituin para magbigay ng liwanag sa madidilim na gabi. Ngayon, hindi ka lang bituin. Ikaw na ang araw na nagbibigay ng bagong umaga sa maraming tao. Humarap si Maribel sa kanya. Gabriel, salamat sa hindi pagbitaw. Ngunit ang liwanag na ito, hindi ito magiging ganito kakinang kung hindi ako dumaan sa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang mga kamay, itinaas ito, at hinalikan ang kanyang mga daliri ng may matinding paggalang. Kaya mo na bang buksan ang iyong puso para sa isang bagong simula kasama ko? Ngumiti si Maribel, isang ngiting tila nagpapatigil sa oras. Handa na ako, Gabriel. Dahil ngayon, alam ko na kung sino ako. Tumingin uli si Maribel sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang kanyang nakaraan. Ang bawat sugat ay naging medalya ng kanyang katatagan. Ang bawat sampal ay naging tulak upang siya ay lumipad ng mas mataas. Hindi na ako ang basahang itinapon niyo sa putikan. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ako ang kristal na pinatigas ng apoy, at hinding-hindi na muling mababasag ng sinuman. Sa bawat tibok ng kanyang puso, naramdaman niya ang bagong buhay ng isang Okafor. Isang bagong simula, isang bagong reyna, at isang pag-ibig na hinding-hindi na magiging alipin ng kasakiman. Ang kanyang paglalakbay ay hindi natatapos dito. Ito ay simula pa lamang ng isang alamat na isusulat sa tinta ng ginto at dangal. Ang bawat kwento ay may dulo. Ngunit para kay Maribel, ang bawat pagtatapos ay isa lamang pagbubukas ng mas malawak at mas maliwanag na pintuan. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang harden, habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng mga puting rosas, nakaupo siya sa isang simpleng kahoy na bangko. Wala na ang kupas na duster, wala na ang amoy ng putik, at wala na rin ang bigat sa kanyang dibdib. Ang tangi naroon ay ang banayad na pag-ihip ng hangin na tila bumubulong ng mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Malaya ka na. Natanong niya ang kanyang sarili. Napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang mundo? Sa kanyang puso? Nahanap niya ang sagot na hindi nanggaling sa galit, kundi sa pag-unawa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ni na Ricardo at Lucila.
Ito ay nangangahulugang hindi na niya hinahayaan na ang kanilang mga pagkakamali ang magdikta ng kanyang bukas. Ang katarungan ay nakamit na sa loob ng korte. Ngunit ang tunay na kapayapaan ay nakamit niya sa loob ng kanyang sariling kaluluwa. Ang mga alaala ni na Ricardo ay tila mga anino na lamang na nawawala sa pagdating ng liwanag. Mga multo ng nakaraan na wala ng kapangyarihang manakit. Payapa na ba ang kanyang buhay? Higit pa sa kapayapaan ang kanyang nahanap. Nahanap niya ang kanyang sariling tinig sa gitna ng katahimikan. Ngayon, sa piling ni Gabriel, ang pag-ibig ay hindi na isang obligasyon o isang sakripisyo na walang kapalit. Ito ay isang matatag na pundasyon kung saan ang dalawang tao ay naglalakad ng magkasama. Hindi dahil kailangan nila ang isa't isa para mabuhay, kundi dahil gusto nilang maging bahagi ng tagumpay ng bawat isa. Ang bawat gabi ay hindi na napupuno ng takot, kundi ng mga pangarap na sabay nilang binubuo sa ilalim ng mga bituin. Ang aral na iniwan ng kanyang tatay Chodoro ay naging isang sulo na nagbibigay liwanag sa kanyang landas. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa 80 bilyong piso o sa laki ng isang mansyon. Ang tunay na yaman ay ang dangal na hindi kayang bilhin ng ginto, ang katapatan sa gitna ng tukso, at ang pusong marunong lumingon sa mga taong nasa putikan. Ang kanyang buhay ay isang patunay na kahit gaano katindi ang unos, ang isang pusong may paninindigan ay laging makakahanap ng daan pauwi sa liwanag. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Maribel ang lumang sobrang balat na ngayon ay nakatago na sa isang glass case sa kanyang library. Ito ang naging mitsa ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pag-ibig ng isang ama na naniwala sa kanyang anak hanggang sa huling sandali. Ang sobrang iyon ay simbolo ng katotohanang ang bawat luha ay may katapat na ngiti at ang bawat pagtitiis ay may gantimpalang walang katapusan. Isang huling ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Alam niya na sa bawat bagong umaga, may isang bagong kwento ng pag-asa na isusulat. Ang pangalang Okafor ay hindi na simbolo ng yaman lamang, kundi simbolo ng katarungan, pagmamahal at higit sa lahat ng isang babaeng nagmula sa putikan, ngunit nagniningning na tila isang brilyante sa gitna ng dilim. Ang lahat ay tapos na, ngunit ang kanyang alamat ay magpapatuloy sa puso ng bawat taong kanyang natulungan. Sa wakas, ang Hatpale ay nahanap na ang kanyang tunay na kislap.